channel, MPBOFW Vlog. Maraming salamat sa inyong lahat sa pag-support. I will run out. Noong unang panahon guys na hindi pa sinulat ang Bible, yung tunay talagang nakakilala sa totoo at tunay na Diyos, Bathala yung tinatawag nila. Kaya ang ibig sabihin, Bathala is our one and only true God. Three divine persons in one, a Bathala of power, mercy, love, and compassion. A Bathala who only wants what is best for his people. Kaya itong Bathala, ito'y the best sa atin na tawagin natin siya. Na siya ay hindi nakikitang Diyos na tagapag-ingat, tagapagtanggol, at ang kasagutan sa lahat ng ating dalangin. Kaya yung ating Panginoon Kristo ay yung sinugo yung anak, ang Panginoong, ang anak kasi doon sa langit, si Arkanghel Miguel yun. Siya ay espiritu, sa spirit world, yun sila, espiritu. Tapos ito'y gumamit sa katawan ni Kristo upang ipakilala yung Ama na hindi nakikita. Kaya nga sabi dito sa John 3:13, at walang umakyat sa langit kundi ang nanggaling sa langit sa makatuwid, bagay ang anak ng tao na nasa langit. Kaya yung si Arkanghel Miguel, siya yun ang anak ng Diyos. Tapos nagkatawang tao, gumamit sa katawan ni Kristo upang ipakilala yung Ama na nagsugo sa kanya. Sabi sa John 3:12, kung sinabi ko sa inyo ang mga bagay na nauko sa lupa at hindi ninyo pinapaniwalaan, paanong paniwalaan ninyo kung sabihin ko sa inyo ang mga bagay na nauko sa langit? Kaya ibig sabihin ng langit, yung mga bagay-bagay na panglangit, yung mga salita ng katotohanan. Yan po ay galing po yan sa ating Panginoong Diyos Ama na nasa langit, na ipinagkaloob niya sa kanyang mga sinugo na upang tayo bigyan ng pangunawa at kaalaman. Dahil sabi dito sa John 3:10, sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, ikaw ang guro sa Israel at hindi mo maunawaan ang mga bagay na ito. Pag hindi mo hiningi pangunawa sa pagpakilala sa kanya, hindi mo maunawaan. Kaya sabi sa John 3:35, sinisinta ng Ama ang anak at inilagay sa kanyang kamay ang lahat ng mga bagay. Kaya kung yung kinalulugdan ng Diyos ang kanyang anak na ipinadala sa libutan, kaya ang lahat ng mga bagay ay ipinagkaloob na sa anak, sa Ama na doon sa anak ni sa kanyang sinugatang Panginoon Kristo. Sa John 3:16, dahil alam natin ang ating Panginoon Kristo, siyang anak ng Diyos na hindi nakikita, at sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumalima sa anak ay hindi makakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay sumasa kanya. John 3:33, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos, sapagkat hindi niya ibinigay ang Espiritu sa pamagitan ng sukat. Kaya kung ano lang yung kaalaman mo, doon ka lang bibigyan. Kailangan nga kasi hingiin natin yung pinakamataas na kaalaman. Kailangan yung maximum power para matungkad natin yung kailaliman ng yung mga pangunawa tungkol sa kanya at sa nagsugo sa kanya. Kasi kung hindi mo siya kilala, kaya nga na maraming nagpapanggap na umaamin na si Kristo ay Diyos ng mga Diyos, hindi nila alam sinugo.
Sang-ayon sa John 3:34, sapagkat ang sinugo ng Diyos nagsasalita ng mga salita ng Diyos, sapagkat hindi niya ibinigay ang Espiritu sa pamamagitan ng sukat. Kaya kung tinanggap mo na ang anak at ating Panginoong Hesukristo at ang Ama na nagsugo sa kanila, sila po ay nanahana sa ating puso. Kaya kung tinatahanan ka na ng anak, tinatanggap mo na siya, pati yung nagsugo sa kanya. Kaya nga, ang sabi nating Panginoong Kristo, tayo'y tahanan, tayo'y tinawag na templo, tayo'y tinatawag na iglesia. Bakit? 1 Corinto 3:16-17, sabi, hindi ba ninyo nalalaman na kayo templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? 1 Corinto 3:17, kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya igigiba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Kaya tayo ay tahanan. Ibig sabihin ng templo, tahanan ng Diyos. Hindi katulad ng iglesia ni Manalo, silang lang daw maligtas kasi nakasulat sa Bible na sila ang iglesia ni Kristo lang ang ililigtas. Kaya ang ibig sabihin ng iglesia, tayo yun, mga tao yun na tatahanan ng Diyos na hindi nakikita, na ipakilala natin siya at purihin, parangalan. Yan ibig sabihin. Kaya nga sabi dito sa John 14:23, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man ang umiibig sa akin ay kanyang tutuparin ang aking salita, at siya'y ibigin ng aking Ama, at kami pa sa kanya, at siya'y gagawin aming tahanan. Kaya kung yung mga sinasabi niya nating Panginoong Kristo, kung tinanggap mo yan, na siya ay sinugo ng Diyos na hindi nakikita, ay mananahan na siya sa atin. Manahan na ang Ama, manahan na rin yung anak sa atin, sa ating puso. Kaya yan ang ibig sabihin dyan. Kaya nga dito nga, gusto niya nga makilala natin yung Ama na nagsugo niya eh. Sabi niya sa John 17:3, ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay, si Hesukristo. Kaya gusto niya, kung makilala natin ang Ama at na si Hesukristo siya ang sinugo, ay bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan at sa pagsunod sa kanyang mga kalooban. Kaya sangayon sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang sino mang sa kanya'y sumasampalataya, huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Diba? Maganda? Kaya nga ang anak, ang ating Panginoong Kristo, binigyan lang tayo ni ng pangunawa, kalaman, karunungan, pang maunawaan natin ang mga nakatagong bagay tungkol sa kaharian ng langit. Ano sabi niya sa 1 Juan 20? At nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos, at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos, at tayo na sa tunay na Diyos. Sa kanyang anak na si Jesucristo, ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kaya tayo na sa tunay na Diyos dahil nakilala natin ang anak na siya ang sinugo, siya ang anak ng Diyos na hindi nakikita. Kaya sangayon dito sa John 14:23, kung tinanggap mo ang anak, ang Panginoong Jesucristo, tinanggap mo na rin ang Ama nagsugo sa kanya at mananahana sa atin. Kaya nga sabi dito, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ng aking salita, at siya'y ibibigin ng aking Ama, at kami pa sa kanya, at siya'y gagawin namin aming tahanan. Kaya yun ang mensahe nating Panginoon Jesucristo. Kung tinanggap natin siya, ang anak, at ang nagsugo sa kanya, yung Ama, kaya nananahana sa ating puso, at gawin nila tayong tahanan. Kaya nga sabi nga dito sa John 1:18, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na sa sinapupunan ng Ama, siya ay nagpakilala sa kanya. Kaya walang nakakita sa Diyos Ama kundi ang anak lamang.
Kaya nga may sinugo para ipakilala yung ama na hindi nakikita. Kaya ang sabi natin pa ng Kristo, ang tumanggap sa inyo ay ako ang tinanggap. Ang tumanggap sa akin ay tinatanggap ang nagsugo sa akin. Di ba? Kasi sinabi niya ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at sa iyong sinugo sa makatuwid bagay si Hesus Kristo. Yan ang mensahe niya. Nagpatunay. Kaya sabi niya, ang sumampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi tumalima sa anak, hindi magkaroon ng buhay. Manatili sa kanya ang puot ng Diyos. John 3:36. Kaya ang sabi natin pa ng Kristo, ang aking ama na sa kanila ay nagbigay sa akin at lalong dakila kaysa lahat, at hindi sila maagaw ni numan sa kamay ng ama. May ama siyang kinikilala. Kaya hindi ibig sabihin na siya na ang talaga ang Diyos ng mga Diyos. Kaya nga sinugo siya upang ipakilala niya ang amang hindi nakikita Kaya nga si Pedro mismo nagpatutuo mismo si Pedro na siya ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, sangayon sa Mateo 16:17. Sabi ni Pedro, at susumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak na Diyos na buhay. Mateo 16:17. At sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, mapalad ka Simon Bar-Jonas, sapagkat hindi pinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ang aking ama nasa langit. Kaya mapalad si Juan, si Pedro, nakilala niya ang ama na hindi nakikita. Kaya nga kung tinanggap mo na yung anak, ating Panginoon Kristo, tayo pinagharian na. Kaya ano bang ibig sabihin ng kaharian? Ikaw o tao, hari, ang anak. Si Jesus yun, si Jesus Christ. Ang hari sa mga hari ay ang ama na nasa kalangitan. Kung tinanggap mo ang anak, tinanggap mo na rin ang ama na nagsugo sa kanya, dahil ang lahat ng mga bagay sa langit at lupa ay pinagkaloob na sa anak. Kaya nga ayon sa Mateo 6:33, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. At sa mga kaarawan ng mga haring yaon ay maglagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman. Ang kapangyarihan man niya iiwan sa ibang bayan, kundi pagputulin at lipulin niya ang lahat ng mga kaharian, at ito yaoy lalagi magpakailanman. Kaya big sabihin ng kaharian, pinagharian ka na ng Diyos Ama at sa kanyang anak. Yun ang ibig sabihin ng kaharian. Kaya maraming salamat sa inyong lahat sa pakikinig. Thank you for watching. Don't forget to subscribe my channel. Thank you.